Good morning mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Latest na survey po. Sino ang sinusuportahan ng taong bayan? Ito po bang si PBBM o ang mga Duterte? Yan. So, pro Duterte o pro Marcos survey? Ganyan. Ito ho, binauna na rin lumabas noon na survey na ganito. 'Di ba? Na kung saan, unti-unting bumababa yung mga pro Duterte. At ngayon ho, ito sa latest na nilabas ay are 36%. Ito po ay survey ng na lumabas po ng nilabas ng Okta Research na ginanap noong January 25 hanggang 31, 2025. So 36% po ang pro Marcos, 18% ang pro Duterte. Tingnan natin dito. So ito yung tanong po rito. Alin sa mga sumusunod ang pinaka naglalarawan ng sinusuportahan ninyo sa politika? Or in English, which of the following best describes your political preference? Diba? So, anong kulay ka ba? Ganon. So, ang pinakamarami ay 36% po overall, no, ay ang pro Marcos. And then, ang sa mga opposition po, ito lang, napakaliit, 8. And then, malaking factor pa rin po yung sa Duterte kasi 18% ang sumusuporta. So, kalahati, di ba? Kalahati na lang sila. Now, pagdating naman po ron sa mga neutral, yung mga hindi nag-iisip o hindi nila tawag dito, yung wala kaming wala kaming pakialam kung anong partido, anong kulay, basta ang sa amin ay ano yung nagiging resulta ng ginagawa ninyo? Anong mahihita ng mga Pilipino? So 26%. Etong 26%, napaka-importante niyan. Pero madali itong makukuha ng pinakamaingay. Sabi nga ni Andrew E., sino bang pinakamaingay? On the side of the government, hindi po kailangan ng gobyerno ang maging maingay. Kailangan po nilang maiparamdam sa 26% na ito ang kanilang ginagawa. Kasi yun po yung inaasahan ng taong bayan mula sa gobyerno. Trabaho, performance ninyo. Nararamdaman ba namin? Nakikita namin? Yun po. Then, makukuha nila to. Sa side naman ng mga Duterte, kailangan nilang mag-ingay ng mag-ingay because they're not in power. So, kailangan nilang sana maging makatotohanan. No? Batikusin ang ating pamahalaan. Nakalagay naman yun sa Constitution for redress of government. Yung may mga issues sila, may mga hinaing sila, ilabas nila in a constructive way. Di ba? Pero kung ang ginagawa po nila ay puro pang destabilize, na paborito ni Digong, malabo po nilang makuha ang 26% na yan. Lalo na, maaapektuhan po nito. Maaapektuhan po ng survey na to ang magiging resulta ng darating na halalan. Nagpapakita na kumbaga para sa mga Marcos administration lineup, no, ito po ay good omen. Ito po bad omen ito para sa mga Duterte lineup. Kung kayo ay matalo, si Digong lang ang inyong sisihin. Okay? Ito kailangan niyo pa tong makuha. Ito namang 12, ito yung mga wapakels. Wala kaming pakialam, bahala kayo sa buhay nyo. Magtrabaho kayo o hindi, wala kaming pakialam, di kami naniniwala na sa gobyerno. Lalo na sa inyong dalawang partido. Now, dito sa NCR, ang 39, pinakamalakas pa rin ang Pangulo sa parte ng Norte, no? Hanggang gitnang Luzon, Balance Luzon. Yan, malakas 47. And then, dito sa Kabisayaan, malakas din. And then, Mindanao po siya pinakamahina. Ngayon, pagdating naman rito sa socio-economic classes, so dito sa class ABC hanggang D, ito ho yung mga tao na may mga pinag-aralan, mga may access sa teknolohiya, mga may trabaho, o yung may mga, sabihin natin, may mga time na nag-iisip-isip din. So napakalakas po, nakuha po ng Pangulo rito sa kanila ay 42, 36. Samantalang sa Duterte, talagang yung, sabi natin, parang yung intellectual side, di ba? Datong panahon nung nakaraang 2022, may mga ganyan pa So, etong mga tao na to sa class ABC hanggang D,
sad-sad rito ang mga Duterte. So nag-iisip po ang mga tao, sino ba talaga ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamagaling? Okay, so rito, 9 and then 16 sa Class D. Ito yung parte ng, kumbaga, middle class. Okay, yung D na yan, middle class yan. Nakikita nila na mas nakikita nila yung performance ng gobyerno. Nakikita nila rito yung pag-asa. Hindi ba may lumabas na survey rin kamakailan, sinasabi na na maraming mga Pilipino na preferred nilang sumuporta sa gobyerno kasi nakikitaan nila ito ng pag-asa. And then dito ho sa Class E ay 29. Okay, 29 lang po. Ito yung mga nasa laylayan ng lipunan. Ito yung yung very vulnerable pagdating po sa mga false information, mga fake info na ang ibinabato sa kanilang issue ay yun pong karugtong ng bituka. Mahal ang bilihin, hirap na po kami, wala na kaming pang makeup, wala na pa kaming pang mall, yung hirap ng bilihin, mataas ang mahal ang presyo ng bilihin, yung pagkain, walang ginagawang proyekto ang Pangulo, 'di ba? Yung mga ganong klaseng mga narrative nila. Bakit inaaway ang mga Duterte? Yung mga ganyan. So, sa mga to kasi, ang mahalaga sa kanila rito is pagkain. Kasi hirap nga kami sa buhay. Yan. At yan naman po, paboritong samantalahin ng mga politiko. Gawin nila yung poverty porn. At kaya kita nyo naman doon sa side rito po, Class E sa laylayan ng lipunan, napakalaki ng mga tao na sumusuporta dito sa mga Duterte. So ito ho yung nakikita ko, inaasahan rin nila na kung mag-rally-rally, malaking grupo ang makukuha nilang mapapalabas mula po sa mga to. No. Maybe, if the price is right. Kasi yun ang importante sa mga to eh. Now, pagdating naman ho rito sa dito ho sa puntahan natin ito. Yan, Mindanao. Sobrang lakas niya rito ni Digong. Okay, so ito kinakailangan itong hindi po ito tuluyan na mapasakamay lamang ng mga Duterte. Okay, hindi. Kailangan ang gobyerno natin dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao mabalanse niya yan. Maparating niya rito kung ano talaga yung tamang ginagawa nila, ano yung paglilingkod nila sa taong bayan. Kailangan ang Mindanao makuha ng gobyerno o nito ni na PBBM ang suporta. Kailangan malaking bilang makuha nila rito. Hindi pwede na single digits lang o single digit lang na ganito ang makukuha nila. Okay? Ngayon, malaking rin dito ang ang magiging resulta ng ating eleksyon sa 2025. Kasi magiging bahagi sila ng pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Sila yung magsasabatas ng mga panukalang batas na kailangan ng mga hinihingi ng ating Pangulo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ilagay natin dyan yung mga nakakaintindi para hindi ho maging underperformance ang Senado natin. Para makasabay sila sa nagagawa ng House of Representatives na nakakatapos sila ng 1,000 panukalang batas, samantalang ang Senado, putek na yan, hindi man lamang makakalahati. 'Di ba? Pero same Congress sila. 'Di ba? Na dapat mas mabilis ang Senate kasi kukonti lang sila. Hindi katulad ng ng Kongreso. 'Di ba? So congratulations sa Marcos administration na base sa survey na to nakikita na mas dumadami yung mga sumusuporta sa administrasyon kumpara doon sa dating Pangulo. Palaos na ng palaos. And then, sinabayan rin ito ng nauna pang survey, iba naman po ito. Ito naman ang Strat-based SWS survey noong January 17 hanggang 2025. Na kung saan ang net trust rating ni VP Sara ay bumagsak. Etong net trust rating, kung nagkakamali, kukunin mo rito yung trust rating at saka yung distrust ng mga tao. Maminus mo sila. So yung matitira doon, yun ang iyong net trust rating. Okay? So regardless kung malaki yung bilang ng trust rating mo,
tapos napakalaki naman ng distrust sa'yo, nako, baka mangyari dyan, maging napakaliit ng makukuha mong net trust rating. Ito, from 23 ng nakaraang buwan ng December, bumagsak ng 19% ng January ng taong ito. So, hindi ho magandang indikasyon. So, sa trust rating, ibig sabihin sa tiwala, no, pagtitiwala ng taong bayan kay Sara, nawawala. So, problema nilang malaki ngayon yan dahil sinundan din nito ng suporta ng taong bayan. Diba? So, dala rin po nito si Sara. Dito, hindi lang po ang tatay niya. Kung hindi po yung buong kampo ng mga Duterte. Kasi tanong nga rito, I support, ito yung sagot kung ito yung pinili nila, I support the Dutertes and their political alliance. Samantalang dito naman sa una, sa parte ng gobyerno, I support the Marcos Jr. administration. So wala akong kinalaman kung sino yung mga, hindi ko tinatanong dito kung pati yung mga kaalyado, kundi the administration ang tinatanong dito. Kaya sabi ko, ang laban dito ng pamahalaan natin, magkaroon sila ng epektibong mga proyekto at maipararating ito ng epektibo, mabilis, at doon sa mga lalong-lalo na po sa taong bayan na nandito sa laylayan ng lipunan, maiparamdam sa kanila, maipaunawa kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Okay? So yan, kailangan nilang makuha yan. Ngayon, kayo, kung kayong tatanungin, sino, syempre, alam ko na panalo rito, ay sino PBBM. Kasi mga supporters tayo ng admin, no? Pero, kailangan pang ano yan, kailangan pang umangat ito. Maganda kung magkamakuha ng PBBM dito is more than 50% na by, mid-2025. Diba? Para pagdating ng SONA niya, nako, solid na solid talaga. Okay? Kaya kako punuin natin, paligiran natin ng Pangulo natin ng mga mapapakinabangan ng mga magiging senador. Yun ang ilagay natin. Yung talagang pag-upo pa lamang, makikita na natin yung kanilang pagtatrabaho. Kasi yung iba diyan, lalo na yung mga traditional politicians, hindi naman lahat, pero yung mga, alam nyo na, babawi muna ng pahinga, babawi muna ng gastos. Tapos, 6 na taon ng termino, magpaparamdam sa atin on the 4th up to 5th year nila. Tapos noon, kampanya na ang gagawin ng mga yan for the next term. Diba? So, hindi natin kailangan yung ganon. Kaya nga may mga senador tayo, hindi natin maramdaman senador pala eh. Katulad ni Pinuno, di ba? Lilitaw lang si Pinuno pag mag-e-eleksyon. Malalaman natin, uy, senador pala to.